Hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video kasi sobrang na-busy tayo this past few days. At yun, nandito na tayo sa bago nating apartment. Finally, nakapag-move in na kami dito. Nung Saturday kami nga pala dito lumipat. So, ayun. Wala pa masyadong gamit kasi nga kakalipat pa lang namin. Meron kami ditong mayroon kaming sofa, and then may mga tables kami. Then TV, internet namin. So hindi ko pa nga namin alam kung paano namin i-set up to ng maayos na hindi siya ganyan kagulong tingnan. So ayun. Tapos ayun, pinapanood ko nga pala kanina yung mga idol natin. So shoutout sa inyo mga idol. So ito yung mga gamit namin pala dito guys, mga idol, is nabili lang namin to karamihan sa marketplace, tulad nitong dining table, tapos itong sofa, itong table na to, tsaka yung patungan ng TV, lahat yan sa marketplace lang. Well, alam niyo bang napakasarap sa pakiramdam na uuwi ka tapos uupo ka dito at manonood ka ng TV habang nagpapahinga. At ayun siya, magluluto na, silipin natin. Dapat na lutuin mo? Alabi? Partida guys, ano pa yan? Pagod yan. Kakagising niya lang kasi pagdating namin kanina galing sa work, nakatulog siya. Nakatulog siya dun sa sofa. Kasi nga, pagod siya. Ano ba kinain natin kanina? Pansit canton, di ba? Ayun, nagpansit canton kami, and then tinapay at saka coffee. Yun lang muna yung kinain namin kanina kasi pantawid gutom muna dahil tinapatamad pa nga kaming kumilos para magluto. Nag-take time muna kami para magpahinga. So ngayon pala kami magluluto. Anong oras na to? Mag-alas 8 ng gabi. At ang lulutuin ni Mrs. daw ay ang paboritong sardinas? Pagpecha di peligro na. Pag pecha di peligro na guys. Mga idol, sardinas muna tayo. Special sardinas. Pang ano yan pang reset. Pati yung tuyo, kasi wala tayong tuyo paborito natin yung tuyo. Kaso hindi pa kami nakakabili ulit ng tuyo. Yun yung paborito namin. Tuyo, tapos may itlog na may kamatis, tapos suka na may sili. Yun, solve na kami doon. Hindi naman kami maselan pagdating sa mga pagkain. Okay, sabaw ng kape. Si Mrs. nagsasabaw ng kape yan. Kasi sa Batangas, puro kape-kape talaga doon. Ang init-init nga, nagkakape. So, ganun si Mrs. So, tingnan natin mga idol dito sa labas. Ito nga pala yung namin. Balcony. Lamig. Madilim nga lang kasi walang ilaw dito. Silipin lang natin. Pero ang lamig. Ang lamig na kasi ngayon So, yung mga sasakyan, makikita doon. Kasi malapit kami sa sa kalsada. So, kapag dito sa labas, talagang maririnig mo yung ingay ng mga sasakyan. Ayan, kasi highway na yan Tapos, ayun, yung doon banda yung hospital. So, maganda yung yung area namin. Hindi naman kami maarte dito sa ingay ng mga sasakyan kasi normal lang naman yan. Pag nasa loob naman kami, hindi naman maririnig. So, madilim nga lang, pero dito yung table namin. Tara, pasok tayo ulit. Yun nga pala mga idol, medyo lumalamig na ulit dito sa Canada ngayon. Kasi fall na. At baka next month, sobrang malamig na ulit dito. Mga November. And then December, baka mag-snow na naman. Yun guys, si Mrs. nagluluto ng... Anong luto mo, love? Tortang sardinas. Tortang sardinas. Kung alam niyo yun guys, yung sardinas na nilagyan ng itlog tapos ipiprito. Yun. So ito nga lang pala yung namin, yung simple na kitchen namin. Yan, talagang pang 2 tao lang. Hindi naman siya ganoon kaliit, sakto lang talaga sa amin. Saka tong area namin, tama-tama lang talaga sa amin.
yung tamang makakaikot ka lang. So ito yung room namin. Malaki yung room namin pero ayoko ipakita yun kasi hindi pa kami nakapag-liquid dahil ka-uwi lang namin eh. Tapos ito yung aming washroom. Yan. Yan lang siya. Tapos ito palabas na. Diyan na yung hallway sa kabila. Tapos ito napakalaking refrigerator namin. So, hindi pa rin namin napupuno yan kasi masyadong malaki para punuin. And then, yung stove and microwave. Tapos, ang maganda lang dito mga idol is marami siyang maraming mga cabinets. Yan, tulad nito. So, naka-organize na rin. So, mga plates, kung ano. And then, ito yung aming pangmalakasang mga baonan. Baonan ni Mrs. at baonan ko. Yan. Tapos itong stove namin which is the source of life. So ayun, nakakapagod nga lang sa trabaho talaga. Pero sanay na rin naman. Hindi naman kami nagrereklamo na nakakapagod sa trabaho kasi yung bawat pagod natin ay may kapalit na reward. Which is doon tayo nagiging masaya sa reward na yan. Kaya love, napapagod ka sa trabaho? Oh, hindi daw siya. Napapagod siyang kakaintay sa akin kasi yung uwian ni Mrs. ay 3:30 out na siya. Then ako 4:30 pa. So nag-a-adjust siya. Inihintay niya ako ng isang oras para masundo ko siya bago pa kami uuwi dito. Kasi si Mrs. ay 8 hours lang yung pasok niya talaga tapos ako 9 hours. And then magkatabi lang din yung company namin. From my company ay 2 minutes lang papunta sa kanila. So, pwede niya rin naman lakarin pero ayaw niya maglakad. Kasi wala rin siyang paghihintayan dun sa amin. Tsaka yung susi na sasakyan kasi nasa akin. Kaya, minabuti na lang na hintayin na lang ako dun sa loob ng company nila. Tsaka ako mag-Uber kasi galing doon, papunta dito sa amin pa uwi. Mahal, nasa 20 plus. So, sayang. Isang linggong gasolina ko na yun yung 20. Kaya, no choice talagang hintayan na lang kami. Ganun na lang. Si Mrs. doon sa kusina. Busy sa pagpe-prepare ng hapunan namin. Kasi late na kami maghahapunan. And then tomorrow is Friday. At hindi pa last day of work tomorrow kasi meron kaming pasok ng Saturday. Si Mrs. ganun din. And then Sunday lang pahinga ko. Then may mga bisita kami pupunta dito kasi yung mga friend ko from Toronto pupunta sila dito. Then si Mrs. pinapapasok daw sila ng Sunday. Sabi ko wag na siya pumasok kasi kailangan niya rin magpahinga. Next week kasi Monday mga idol is holiday dito sa Canada. Thanksgiving. So kaya rin pupunta dito yung mga friends ko kasi si-celebrate namin yung Thanksgiving. So ganun lang yung buhay dito. Sabi nila dito daw sa abroad, kahit saan is puro trabaho lang daw. So ikaw na yung bahala o paano ka makakahanap ng spare time mo para makapagpahinga ka sa trabaho at masulit mo yung oras kasama yung pamilya at mga kaibigan. At saka hindi naman mga idol nakakapagod sa trabaho talaga sa totoo lang, lalo na kung nag-e-enjoy ka. Tama love? Kasi si Mrs. nga pala iba yung trabaho niya sa Pilipinas before compare dito sa trabaho niya ngayon. Kasi dati nasa office lang siya and then ngayon nasa siya. Ano nga sa inyo? Distribution center pala siya ng Adidas. So malaki yung company niya dito. Sinuwerte lang din. Pero ang dami niyang si Mrs. maraming in-applyan pagdating dito. Kasi siya yung naka open work permit tapos ako yung naka closed work permit. Free siyang mamili ng trabaho na gusto niya. Kaya marami siyang na-applyan. Yung iba, isang araw lang siya, hindi niya nagustuhan. Umalis siya kasi anong company nga yun? Yung straw. Production yun. So medyo hindi niya gusto yung environment doon. Kaya umalis siya. Tapos meron din na-applyan na automotive company dito sa area namin. Japanese automotive company, yun nga lang. Sobrang hirap ng trabaho at hindi sanay si Mrs. sa ganun. Kasi medyo nagbubuhat sila ng mga automotive parts which is mabibigat siya.
Kaya hindi niya kinaya, umalis siya. And then na-try niya rin sa production na may night shift, 12 hours a day. Yun, sobrang hirap. Hindi niya rin kinaya. Kaya napaka swerte nitong company niya ngayon. Sobrang blessed kami kasi 8 hours lang tapos madali yung trabaho. And then kasundo niya rin lahat ng mga katrabaho niya. Kaya ayun, masaya. At nag-enjoy na siya dito. Kasi before nung kararating niya lang dito last year, na experience nga na sobrang hirap pala maghanap ng trabaho dito sa Canada. Kahit na open work permit ka. Nahirapan kaming ihanap siya ng trabaho kasi yung competition dito sobrang sobrang laki ng competition dito. Ang hirap makahanap ng trabaho. So siya under siya ng agency ngayon. Tapos ang contract niya lang talaga dapat doon is supposed to be ilang weeks lang? 1.5 months. Isa't kalahating buwan lang dapat yung contract niya under ng agency. Pero ngayon nakaka 8 months na siya kasi nga nagustuhan siya doon ng TL niya at supervisor kaya kinikip siya. And then nag-wait ng opportunity na magkaroon ng posting or opening para ma-apply niya as permanent. So kaya masaya si Mrs. doon, na-enjoy niya na yung trabaho niya. Tinatanong ko nga siya kung ayaw niya na bumalik sa pagiging accounting niya na work is ayaw niya na daw. Pero hindi natin masabi, baka gusto niya rin mag-upgrade pagdating ng panahon dito. Sabi niya nag-enjoy pa siya ngayon sa trabaho niya, so yun lang muna yung focus niya. Kasi nga masaya siya doon. Gusto niya yung environment. Yun naman kasi yung importante talaga, yung environment ng work. Kasi yung mga previous na experience ng trabaho, hindi niya talaga gusto yung environment. Kaya, ayun, umalis siya. Ay ngayon, nag-enjoy siya, kaya sinusuportahan ko siya. Balab. Ayun, kaya kahit linggo gusto niyang pasukin. Parang hindi napapagod. Samantala dati, uwing-uwi na siya sa Pilipinas. Buti na lang at nahilot pa yung kanyang damdamin na magstay dito. Kasi kung umuwi siya, wala, pag isa na naman ako dito. Tsaka konting tiis na lang. Kahit pa paano. Shoutout nga pala sa mga OFW na katulad namin sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan man kayo, na lumalaban ng patas. Mag-ingat kayo palagi. At shoutout din pala sa kaibigan natin dyan sa Scarborough, kay paring Gerson. Ingat ka paragi dyan para sana makahanap ka na rin ng trabaho mo soon. At ayun, ganito na siguro tatapusan yung video na to. And then, see you on the next one. Bye guys!